sir. Yes po, naharas po, sir. Naharas ang company sa inyo, sir. Excuse me? Yes po. Say it again. Hindi kami harassment dito. Para mo sinabi, ginamit namin ang City Hall, visiting media kami to harass you. Then, sabihin mo yan kay Mayor Baste Duterte. Mula Cagayan de Oro City, lumipad patungong Maynila ang grupo ng mga nagrereklamong distributor laban sa kumpanyang Match Approach Enterprise na nakabase sa Davao City. Siniguro nilang makaabot ang kanilang sumbong sa bitag, reklamong pananamantala, panglalait, pang-aabuso at pandurugas ng may-ari ng kumpanya sa kanilang mga komisyon. Mahigit kalahating milyong piso ang dapat nilang matanggap na komisyon sa pagbebenta ng mga food supplement ng Match Approach Enterprise. Sa halip na komisyon, sinesweldohan lang daw sila ng 6,000 piso kada linggo at kinakailangan pa daw nilang ito utangin. Lahat na kanilang arawang benta, pinadideposito sa bangko ng kumpanya ng Match Approach Enterprise. Si Gerald Lebitad, isa sa mga nagrereklamo, naging top performer distributor na panalunan niya daw ang premyong sasakyang Nissan Almera. Ang siste, ang premyong na panalunan ni Gerald, siya ang magbabayad sa bangko na nakapangalan sa may-ari. At ang sasakyang napanalunan, ang may-ari daw ng kumpanyang si Christopher Peñaflor ang siyang gagamit. Noong 2019, na-awardan po ako ng sasakyan, Almera Nissan. Ako yung pina-down gamit yung pera ko na commission. Kailan nangyari nang napanalunan mo, binibili mo? Pag ang isang premyo na panalunan mo, libre. Naamoy ko na agad mabantot. Ang magiging problema, ikaw magmamonthly kasi alam mo ba, top seller ka Parang sapilitan na hindi mo alam na parang dinagukan ka sa sentido mo. Ginawa kanyang muchacho ba? Ginawa kanyang slave. Anong produkto? Mangustana, guyabano, food supplement po. Rehistrado ba sa FDA yan? Hindi, sir. May license to operate ba? Ewan, hindi ko po alam, Pag sir. yung mga produkto mong nakarehistro, pag ito'y sisilipin namin sa FDA, malalaman namin kung lihitin mo. Alam mo ba kung saan ang opisina? Yes po. Nandoon pa rin siya sa opisina niya. Yes po, sa bahay niya, sa opisina, alam ko po. We work on this. At tumi dito sa Davao, trabahuan ko na to. After po ng FDA makareceive po ng complaint sa sinasabing produkto po, pag-alaman po natin na ang establishment po na yon ay may tinatawag nating LTO or License to Operate, hindi po porket meron tayong LTO ay pwede na po tayo magbenta ng mga produkto. Karamihan po sa kanilang mga produkto ay hindi po rehistrado. Ang CPR po, ito po yung katunayan na ang isang produkto ay dumaan sa masusing evaluation ng FDA na sigurado po natin and na-evaluate natin na ito ay ligtas. Bawat po product, dapat po merong CPR, 1:1 po yan. Nakasaad po sa ating batas sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 na ang pagmamanufacture po, pagbebenta, offer for sale, distribution po ng unregistered products ay mahigpit na pinagbabawal po and may kulang penalties po ito ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 10 taon. At dahil sa estilo ng panggagansyong ito, pinagplanuhang maigi ng pitag ang mga susunod na hakbang upang tulungan ang mga nagrereklamo. Are we guys? Alright, good. Dalawang team ang binuo ng pitag patungong Davao. Ang Team A ang magsisilbing advance party. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Davao International Airport. Sa Davao City, dumiretso ang Team A ng bitag sa tanggapan ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa Anti-Scam Unit at sa Business Permit and Licensing Officer BPLO. Kinabukasan,
Agad sumunod ang Team B ng Bitag. Mula airport, dumiretso ang Bitag sa tinutuluyang hotel upang magtipon-tipon ang Team A at Team B kasama ang mga security escort. Ginawang staging area ng Bitag ang Hotel Crevice upang pagplanuhan ang gagawing pagbisita ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng mga nagrereklamo. Kaharap ang Mayor Anti-Scam Unit at BPLO kasama ang DOLE. Ipinakita ng mga nagrereklamo ang mga produktong kanilang ibinebenta na walang Certificate of Product Registration. Kasabay nito, ang pangakong panloloko sa kanila ng may-ari ng Match Approach Enterprise. Kasi ang sabi, bibigyan daw nila kami ng magandang kinabukasan, kaya nga pala niloko kami. Kaya kami din, nagtrust din kami sa kanila na yung pera namin sa kanila lang muna. Kasi sabi nila, pag gusto namin magpagawa ng bahay, paggawa ng mga ano-ano dyan, so pwede daw kami kukuha ng pera sa kanila, sabi nila. Tapos, kinakaltas pa sa amin yung mga office expenses, mga travel sa mga product. Lahat po sa company, kinakaltas po sa amin. Sabi nila, ganito na lang, my way or highway. If my way, wala kang tanong-tanong, susunod ka sa amin. Kung highway, umalis ka na, bukas yung pintuan namin. Ganyan yun. Pag magtanong pa kami kung ano-ano pa dito, tapos sabihin kami na, anong karapatan mong magtanong sa akin ng ganyan? Sino ka ba? Sino ka ba? Dito, napag-alaman ng Bitag at mga opisyales ng Davao City Hall ang dahilan kung bakit sila pinagsasamantalahan at nilalait ng kanilang amo. Ano lang po kasi ako, ma'am, elementary po. Wala po talaga akong magulang. Kasi ginagulang nila lang yung tao kasi yung tao walang alam. Sabi kasi, si Sir daw parang unggoy, walang grado. Kasi minamaliit man yan, parang sinabi niya na ano daw, si Sir daw is slow learner daw. Kaya pala na niloko nila kasi yung tao hindi marunong magkwenta ng income nila sa kanya. Naglabas na rin ang sama ng loob at kalbaryo ang kanilang bookkeeper na isang high school graduate lamang. Isang taon akong nag-field. Ano bang nasa field? Init, sobrang init. Nagugutom pa ako, hindi pa kami nakakain minsan. Umaraw, umulan, parang ganun. Isang taon kang naglalakbay-lakbay buo. Tapos hindi mo pa makuha yung pera mo. Kaya sinabi mo, wala ka talaga tayong choice, sir. Mahirap tayo. Wala tayong panlaban sa kanila. Pupunta na lang tayo ng Maynila. Pupunta tayo ng mga tulpo kasi wala na tayong magawa dito. Kasi marami na tayong niloko nila. Saan na kami nakapaghanap ng pera para lang makadating doon sa Manila. Kasi mahal pa man ng ticket ng eroplano. Mga first time pa namin, wala talaga kaming alam doon. Sa amin lang makaabot kami ng kay Sir Bin Pulpo. Labis ng pang-api, labis ng panloloko, labis ng pananamantala. Sadyang kinuha sila kasi nakita limitado ang kaalaman. The better that you're ignorant, the better that you're innocent. It's good because you will follow it blindly. Hindi ito aksidente. You are just a high school graduate, you are just an elementary. Sino magtitiwala sa inyo? There's the deceitful marketing act. The declared line of business of this company is only retailer. Retailer of food supplement and herbal coffee. If we mean retailer, yung magbenta lang po sila. Okay. So what happened is they have distributor. So their actual business operation is not within the ambit of retailer. Okay, I got it. So mayroong misdeclaration during the application that will be subject for revocation.
Matapos may sagawang pagpaplano, sabay-sabay umalis ang grupo patungo sa opisina ng Match Approach Enterprise upang may sagawang pagbisita. Agad nagpakilalang Mayor's Anti-Scam Unit BPLO kasama ang DOLE at abogado ng Public Attorney's Office bilang saksi sa mga nangyayari. Ang kanilang mga Yes po, taga-gobyerno, yes po, kasi kabalo po. taga-business bureau, Anti-scam. labor, Dole. anti-scam. Yes po, yes po. Oh, kabalo Ako po. na sila din pang Yes po. siyempre, namantay na may katungod ng gobyerno. Yes po, solid kabalo po. So, sila ang umanda ba sila o wala pa? Oh, yes po. Wala pa sila. Yun lang, i-provide lang yung Provide na mga findings ng Tapos ang ano. kaso na mo maliban sa kanya, nasa wala korte. kaming pakialam Yes po. doon. So, Day, kanina ka pang babani mo. Wala kaming pakialam sa kanya. yes po. So ngayon, ang gusto ko mamati ka sa Mayor Anti-Scam, sa business permit, sa labor, at may pulis Okay na diha. tayo, sir. Okay na tayo, sir. Oh. Wala nang patumpik-tumpik, diretsong tanong ng bitag patungkol sa reklamo ng komisyon ng mga nagrareklamong distributor. Ikaw ang OIC. So alam mo lahat ang going on sa office. Lahat. Magkano commission? Unahin mo muna. Sagutin mo muna ako. 45 pesos po. Kung kukunin natin lahat yan, lalabas yung kanyang commission. Meron ba kayong commission based na papakita sa lahat na ginawa niya ng January, February, March, April, May, June? Yes or no? Yes, sir. Pero siya sa No. Yes, naa. Pero pag hindi nyo na-remit sa kanya, you are illegally withholding his money. A commission. Sino ang nagbabayad ng rent? Kayo ba nag-o-office? Yung office niya, kayo nagbabayad? Siya. So therefore, sa kanya yon. Sino ang nagbabayad ng utilities niya? Ilaw. Diba? Sa kayo? Sa kanya. Gusto ko maintindihan kung may partisipasyon ba kayo, may share of cost ba kayo? Bakit hindi nyo binibigay natitirang komisyon? Pinapautang nyo lang siya. Tapos mini-withhold nyo yung kanyang komisyon sa bangko ninyo. Pwede kayo may imbestiga ng BIR para makita. Kasi yung mga perang yon dapat sa kanya. Pero kung nakatago sa inyo yan, may problema tayo. Pangalawang issue, ang napanalunang premyo ng top seller distributor kung saan ang nanalo ang nagbabayad ng sasakyan para sa may-ari. Paliwanag mo sa akin, sino nagbabayad ng car plan mo? Alright. Kanino nakapangalan yung kotse? Mayari po ng kapal. Nandoon sa kanya, nakapangalan. Ikaw ang nagbabayad. Sa commission mo. Yes po. Are you listening? Kayo? Ha? Saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na magagawa niyo sa tao? Bibili kayo ng kotse, pero yung kotse hindi para sa kanya. Ginawang car plan sa may-ari, tapos siya ang magbabayad. Maya-maya lang sa labas ng tanggapan may dumating na sasakyan. Sasakyan sa labas. Baka yung may-ari. Well, you can invite him. Oh, buksan yung kurtina. Sige, buksan yung kurtina. Hindi na. Sige na. Para naman, baka akala, nagtatago tayo. Sige, buksan. Dito, nag-umpisang umeksena ang talpula ng officer in charge ng kumpanya. Once a month sa proper forum, di ba, ma'am? Pwede namin mag-close, pwede namin mag-police. Gusto mo ng proper forum? They are the proper forum, not me. Sa issue naman ng bawal na pagbebenta ng Match Approach Enterprises na walang Certificate of Product Registration mula sa Food and Drug Administration, So we will proceed with another option, that is the revocation. Closure? Yes. Sa anti-scam, ma'am, sa inyo po, anong nakita niyo? Ang proseso nila sa pag-handle nila sa kanilang agent, there's something na ang gusto ng agent, transparency, makita nila kung magkano yung commission nila. Parang ganun lang. Kailangan lang namin, ma'am, na makita yung transparency ninyo sa kanilang commission. As the Department of Labor, we can see na that is the
commission that should be given to them. However, they can file a case in LRC for the recovery of their unpaid commission. And I would like to report this to our director that this company should be inspected so that for the upcoming mga benefits ng mga trabahante dapat ibigay yan, ma'am. Yes, Yes, kami naman ngayon, this will go straight sa Department of Health and expect na may gagawin po sila. Paalis na sana ang bitag, tuloy pa rin ang pagdadada ng OIC. Sir, kamos naharas namin sa inyo ha, sir. Excuse me? Yes po, naharas po, sir. Naharas ang company sa inyo ha, sir. Say it again. Gusto mo ba ngayon ako na ang narareklamo mo or ang company? Kami ba ang dahilan ng problema o epekto? Ito ang ugat ng problema. Kung wala to, wala tayo rito. Pumunta kami rito, hindi kami harassment dito. Para mo sinabi, ginamit namin ang City Hall, visiting media kami to harass you. Then, sabihin mo yan kay Mayor Baste Duterte. Wala na maraming satsat. Paglabas ng opisina, siniguro ng bitag na nasaksihan ng dalawang abogado ng Public Attorney's Office ang buong kaganapan sa reklamo ng mga empleyado laban sa Match Approach Enterprise. Ipinagkaubay na ng hashtag ipabitag mo ang reklamo sa anti-scam unit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Samantala, gagawa ng aksyon ng Davao City Hall Business Permit and Licensing Office sa posibleng pagpapasara ng Match Approach Enterprise. Ang Regional Office ng Department of Labor and Employment at DOLE alertado na at aaksyon sa reklamong ito sa paglabag ng nasabing kumpanya. Patuloy na nakatutok ang hashtag ipabitag mo.